Kahapon meron kaming 3 ginawang client. Umaga kami nagumpisa pero gabing-gabi na kami natapos. Paano ba naman para kaming naging doktor? Para kami nag-opera ng mga pasyente. Paano ba naman yung mga buhok nila ang hihirap gawin? Katulad nito, yung una naming ginawa, napakaganda ng buhok nito, matibay, makintab, pero nag-iitim siya, nagsasarili siya ng kulay. Siya yung pinakauna naming pinahiran ng gamot pero siya yung pinakahuling naluto. Paano ba naman yung buhok niya, napakakintab, tapos matataba ang hibla. Ayan nga, binalutan namin siya ng plastic para mabilis maluto yung buhok niya na buong akala ko ay maluluto agad pero hindi pala. Pero naalala ko nung una namin siyang ginawa, bali pangatlong beses na namin siyang ginawa, halos na ulit lang din yung pangyayari. Talagang napakatagal maluto ng buhok niya at ito naman yung isa sa masasabi kong pinakamahirap naming nagawa that time kasi kung makikita nyo yung buhok niya akala nyo okay kasi basa pa yan. So siya nga pala, pang ilang beses na namin siya nagagawa pero nung last time sa iba siya nakapagpagawa. Yung buhok nga pala niya ay mga halos 3 months pa lang yung tubo. Bare months noon tapos fully schedule kami. Hindi kami magkatagpo-tagpo ng schedule kaya sa iba siya nakapagpagawa. So kung makikita nyo, ito po 3 to 4 months pa lang po yung regrowth niya and so mga 4 to 5 inches yung naitubo ng buhok niya. So dapat itong nasa baba, ayan pa yung dati niyang ribbon pero ito po yung itsura niya. So hindi po natin malaman yung pinanggalingan ng buhok niya. Iba-iba po kasi yung luto. Tapos ang daming mga angat-angat at marami rin pong mga split ends. So mamaya tatanggalin po natin yan nang hindi umiikli yung buhok niya dahil ayaw niya ring umikli yung buhok niya. Ako kapag nagre-reband, dun po ako bumabase by section. So dito sa section na to, kung makikita nyo, sa kaliwang parte, ang laki ng pagkakulot niya. Doon naman sa kabila, wavy lang. So magkaiba po yung technique na ginagawa natin dyan. Mas makapal na pahid ng gamot doon sa malaking kulot. Yan, kung makikita nyo, sa bandang itaas, ang kapal ng gamot. Sa bandang gitna, hindi masyado. At sa bandang ilalim ay hindi pa natin po yan nilagyan ng gamot dahil ayun po yung mga damage na parte ng buhok niya. So ang ginawa po natin dyan, lalagyan pa rin natin siya, hindi po natin siya i-comb through. Magkahiwalay po na gamot ang gagawin natin. So, tatansyahin po natin yan doon sa pinaka matabang na gamot. Tapos may halong treatment or conditioner na alam mong gawin o yung pinaka-compatible doon sa mga ganyang case. So, dyan nga, napakahirap niyang pahiran ng gamot. Sa totoo lang, napakatagal. So, ito na, lalagyan na po natin yung mga damage part. Ang gagawin po natin, binasa po muna natin yung mga damage part. Tapos, ang hinalo ko lang po dyan is yung ordinary conditioner. Lalagyan pa rin po natin siya ng gamot, pero sa pinakamatabang na timpla. So, ayan, napahiran na po natin siya. Kung makikita nyo, wala pong naging reaction. Hindi po siya natuyo or nangulubot. So, safe na safe at confident po ako na gaganda yung buhok niya. So, ito naman yung pangatlo naming client. Kung makikita nyo, ito rin. Kung mapapansin nyo, akala nyo, ang ganda ng buhok niya, matibay yan. Matibay nga yung buhok niya. Ang problema nga lang, nag-DIY siya ng kulay, tapos nag-DIY ulit siya ng isa pang kulay. Yung pinakahuling kulay niya is blackening shampoo. Tapos kung makikita nyo, ang daming mga angat-angat. So ayan po ay mga split ends. Tinanong ko siya kung bakit niya kinulayan ng itim at yun nga yung rason niya dahil nga marami po siyang split ends. Kaya sabi ko sa kanya, sana pinagupit mo na lang, pinatanggal mo. May technique naman doon na hindi iikli ang buhok mo, matatanggal lahat ng split ends. So ito yung sinasabi kong pinakamahirap na ginawa namin nung oras na yan. Ayan. Number 2 na yan. Tapos ito naman yung pangalawa. Tapos yung nakatayo doon sa likod ay yung pangatlo. Tapos ito na yung itsura ng buhok nung nag-blackening na nag-DIY. Kung makikita nyo, naglabasan yung mga napakarami niyang split ends. Ayan. Sa puntong yan, paggabi na yan at malapit na rin kaming matapos. Yung kaninang nag-DIY ng black ay siya rin po yung unang natapos pero siya yung huling-huling naluto. Nauna siyang natapos dahil reband and color lang po yung pinagawa niya. So, ayan yung naging resulta.
So, makintab at malambot. Tapos yung binoblower na yan, ayan din yung isang nag-DIY ng blackening na nagkulay din ng parang light blonde. Tapos pinatungan ng itim. Ayan na yung naging resulta. Natanggalan na po natin yan ng napakaraming split ends. As in. Yan. Ayan po yung naging resulta. Wala pa pong plancha yan. Planchahin pa po natin yan ng pahapyaw lang. Yan. And then ito naman po yung pinakamahirap na ginawa at pinakamatagal namin ginawa. Ikumpara nyo po sa dati, masasabi ko naman na gumanda yung buhok niya, pero hindi po perfect. May improvement pero hindi po perfect, pero gumanda po talaga yung buhok niya as in.